Bakit madalas nagkakautang ang mga pamilya? At paano ito ayusin ngayon? Simple lang ang tanong pero ang sagot, magbabago ng buhay mo. Dahil sa video na to, hindi lang pera ang pag-uusapan natin, kundi ang mindset na nagbubukas ng daan para sa zero utang na pamumuhay ng pamilya mo. Pero teka, isipin mo ito. May kilala kang pamilya na maliit lang ang kita, pero walang utang. Habang yung iba, malaki ang sweldo, pero laging naghahabol sa bayarin. Bakit ganun? Bakit parang kahit anong gawin, laging kulang, laging may utang? Hindi ito simpleng problema ng pera. Ito ay problema ng ugali, sistema at mindset. Kaya sa susunod na 15 na minuto, ibabahagi ko sa iyo ang mindset na ginamit ng mga pamilya na nagawang makalaya sa utang kahit maliit ang kita. At ang sikreto, hindi loan, hindi side hustle, kundi bayanihan, isang habit na nakalimutan natin, pero ito ang susi para sa bagong simula. Ngayon, huminga ka sandali kasi alam kong pagod ka na. Pagod sa paulit-ulit na cycle, sahod, bayad, utang, stress, repeat. Lalo na kapag may anak kang umaasa, may asawang nag-aalala at may mga bayaring hindi naghihintay. Ang bigat nun, parang kahit anong gawin, hindi ka makahinga. Alam ko yan kasi naranasan ko rin. Yung utang sa tindahan na akala mo maliit lang pero tumatambak. Yung remittance na pinaghirapan mo sa abroad pero isang linggo lang, ubus na. Yung away sa bahay dahil sa pera kahit wala namang gustong mag-away. Pamilya dapat ang kalakasan natin pero nagiging dahilan ng lungkot dahil sa utang. At doon mo maiintindihan, hindi pera ang ugat ng problema, kundi mindset. Kasi kahit madagdagan ang income, kung pareho pa rin ang diskarte, mauulit at mauulit lang. Pero kapag nagbago ang pananaw kahit maliit ang kita kaya mong umangat. Naalala ko yung isang pamilya sa Batangas, si Aling Nena at Mang Lito. Maliit lang ang karinderya nila. Halos wala silang ipon, laging umutang sa kapitbahay kapag may emergency. Pero isang araw nagdesisyon sila, ayoko na ng ganitong buhay. Hindi sila naghintay ng himala, nagsimula lang sila sa pagbabago ng mindset. Imbes na magturuan, nagbayanihan silang mag-asawa. Si Aling Nena naglista ng gastos araw-araw. Si Mang Lito nagbenta ng simpleng ulam sa construction site. At ang mga anak nila natutong magtipid. Maliit na hakbang, pero bawat isa kumikilos. Hindi para yumaman agad, kundi para huminto sa pag-ikot ng utang. At sa loob ng ilang buwan, unti-unti nilang binayaran ang utang sa tindahan. Hanggang dumating ang araw na nakangiti si Aling Nena, wala na tayong utang. Hindi nila kailangang maging milyonaryo para maramdaman ang kalayaan. Kailangan lang nila ng bagong mindset. At yun ang gusto kong ibigay sa iyo ngayon. Tingnan mo, ang utang ay parang sakit na kumakalat sa bawat sulok ng tahanan. Pero may lunas. At hindi ito magic. Ito ay disiplina, pagkakaisa at malasakit. Yan ang tunay na espiritu ng bayanihan, hindi lang sa pagtulong sa kapitbahay, kundi sa pagtulungan ninyong pamilya sa sarili ninyong tahanan. Kasi kung magtutulungan kayo, kahit maliit ang budget, kayang makaalis sa utang. Kung magtutulungan kayo, mas madali ang plano, mas magaan ang pakiramdam, mas malinaw ang goal. Hindi mo kailangang maghintay ng bonus o sweldo. Ang kailangan mo ay ang mindset ng sama-samang pagbangon. Ang unang hakbang, amuin ang sarili. Tigilan ang sisihan, hindi mo kalaban ang asawa mo, hindi mo kalaban ang anak mo, at hindi mo rin kalaban ang sarili mo. Ang tunay na kalaban ay ang ugaling nagpapahawak sa utang bilang normal. Hindi ito normal. At ngayong nanonood ka, ibig sabihin gusto mong baguhin yon. Kaya bago tayo lumalim pa, tandaan mo to, may solusyon. At hindi ito pera. Ito ay mindset ng bayanihan. Kung nakaka-relate ka, pindutin ang like at subscribe. Dahil simula ngayon magbabago na ang kwento ng pamilya mo. Ngayon, pag-usapan natin kung paano nagsisimula ang pagbabago, hindi sa pera, kundi sa pananaw. Kasi ang tunay na zero utang mindset ay hindi ako kundi kami. Ang pamilya na nagkakaisa kahit maliit ang kita, mas malakas pa sa isang taong malaki ang sweldo pero mag-isa sa laban. Isipin mo ito. Kung bawat miyembro ng pamilya ay may kanya-kanyang diskarte, gastos at sikreto, walang direksyon. Pero kapag nagkaisa kayo sa iisang goal, kahit simpleng tapusin muna lahat ng utang bago magluho, nag-iiba ang takbo ng buhay.
Kasi lahat may ambag. Yan ang espiritu ng bayanihan. Sa Dubai may OFW akong nakausap, si Tito Boy. 10 taon na siyang nag-a-abroad, nagpapadala buwan-buwan, pero laging kapos. Akala niya kulang lang talaga ang kita. Pero nung umuwi siya napansin niya, may 5 cellphone sa bahay, laging takeout, laging bagong damit tuwing okasyon. Doon niya na-realize, hindi pera ang problema, kundi mindset. Kaya ginawa nila ang family budget bayanihan. Simple lang, bawat gastos kailangan may dahilan. Bawat padala dapat may plano. Nagtayo sila ng maliit na fund jar, hindi para sa luho, kundi para sa emergency at freedom. Ang unang goal nila, makabayad ng utang, kahit paunti-unti. 3 buwan ang lumipas, hindi lang nabawasan ang utang, lumakas din ang loob nila. Kasi tuwing may bayad silang natatapos, nagse-celebrate sila bilang pamilya. Simpleng spaghetti lang, pero puno ng tuwa. Doon nila nakita na ang pera ay hindi dahilan ng stress, kundi simbolo ng disiplina at pag-asa. Ganon din si Ate Liza, tindera sa palengke. Dati, kada linggo may utang siya sa supplier. Pero nung nagsimula siyang maglista ng kita at gastos sa notebook, parang nagbukas ang mata niya. Nakita niya kung saan napupunta ang pera. Nung isinama niya ang asawa niya sa usapan, hindi para manisi kundi para magplano, doon nagsimula ang pagbabago. Ngayon may maliit silang savings jar at tuwing Pasko hindi na sila nangungutang para sa handaan. Ang sikreto ni Ate Liza, transparency at teamwork, sabi niya. Hindi ko ginawang sikreto ang pera, ginawa kong proyekto naming mag-asawa. At yan ang essence ng zero utang mindset, hindi taguan, kundi tulungan. Ngayon baka isipin mo, paano kung walang gustong makisama? Ako lang naman ang nag-aalala sa utang. Kapag ganon, ikaw ang magiging unang apoy. Kasi bawat pagbabago, may unang naglalakas ng loob. Hindi mo kailangang pilitin agad lahat. Simulan mo sa simpleng gawain, isang listahan ng gastos. I-share mo sa kanila hindi para sisihin, kundi para sabay ninyong pagplanuhan. At dito pumapasok ang aha moment. Ang utang ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay ugali na pwede nating baguhin ng sama-sama. Kapag ang pamilya ay may shared vision, nagkakaroon ng direksyon. Kapag may direksyon, lumalakas ang loob. At kapag malakas ang loob, nagiging mas matatag laban sa tukso ng utang. Ang bawat pamilya na nagbago ng mindset nagsimula sa ganito. May utang list. Lahat nakasulat, walang tinatago. May family goal. Kahit maliit lang, tulad ng bayaran ng tindahan sa loob ng 3 buwan. May celebration rule, Marks. Tuwing may nabayaran, may maliit na salo-salo. At higit sa lahat, may commitment na walang sisihan, kundi tulungan. Kasi ang pamilya na nagkakaisa, hindi napupunta sa utang trap, kundi sa freedom journey. Subukan mo ito ngayon. Sa hapunan ninyo mamaya, huwag lang puro kwento ng stress. Pag-usapan ninyo kung paano kayo makakatulong sa isa't isa para tuluyang mabawasan ang utang. Malay mo, yun pala ang simula ng pinakamasayang chapter ng buhay ninyong pamilya. Kung gusto mong maramdaman yung saya ng maliit na tagumpay, yung unang bayad sa utang, yung unang linggo na walang stress, gawin mo ang unang hakbang na ito. I-try mo sa pamilya mo ngayon at i-comment ang resulta sa baba. Sa susunod na bahagi, ipapakita ko sa iyo kung paano haharapin ng mga tukso ang mga duda at kung paano mananatiling matatag kahit dumating ulit ang pagsubok. Dahil ang tunay na pagbabago hindi natatapos sa simula, ito ay tuloy-tuloy na laban. Ngayon, nandito ka na sa pinakamasarap pero pinakamahirap na bahagi ng proseso, ang pagpapatuloy. Dahil oo, kahit nagbago na ang mindset, kahit nabayaran mo na ang ilang utang, darating pa rin ang tukso. May biglang sale, may kaibigang nagyaya, may gastos na hindi inaasahan. Diyan sinusubok ang tunay na zero utang mindset. Isang gabi, si Mang Lito, naalala natin, dumating sa kanila ang tukso, isang bagong TV, hulugan daw. 500 lang per month. Ang tagal nilang walang TV kaya gusto sana niyang bilhin. Pero si Aling Nena ngumiti lang at sabi, Lito, gusto ko rin yan, pero gusto ko rin maramdaman yung ginhawa ng walang utang. Pili ka. Tahimik si Mang Lito, pero pagkatapos ng ilang segundo, tumawa siya. Sige, antayin natin, gusto ko ring matulog ng magaan.
At yun ang totoong kalayaan, hindi yung may bago kang gamit, kundi yung may bago kang kapayapaan. Kasi sa totoo lang, mas masarap matulog ng walang utang kaysa gumising sa ganda ng bagong TV. Ang zero utang mindset ay hindi lang tungkol sa disiplina, kundi sa pagprotekta sa kapayapaan ng pamilya. Dahil kapag walang stress sa pera, mas magaan ang pag-uusap, mas buo ang samahan, at mas malinaw ang direksyon. Ngayon, paano mo mapapanatili ito? Una, gumawa ng Family Freedom Plan. Ito yung simpleng plano na nakasulat sa papel o whiteboard sa bahay. Ilang utang pa ang kailangang bayaran? Kailan target matapos, ano ang gagawin pagkatapos mabayaran? Kapag nakikita ng buong pamilya ang progress, nagiging inspirasyon ito. Para bang may team kayo hindi lang sa gastos kundi sa pagbangon. Pangalawa, magtakda ng bayanihan check-in. Isang gabi bawat linggo, kahit 15 minutos lang, usapan tungkol sa budget. Walang sisihan, walang sermon, puro plano. Dito ninyo na pag-uusapan kung saan kayo magaling at saan pa kailangang ayusin. At pangatlo, ipagdiwang ang bawat tagumpay. Kahit maliit lang, isang utang na natapos, isang buwan na walang atraso, isang linggo na nakapag-ipon. Dahil sa tuwing nagsasaya kayo bilang pamilya sa ganitong tagumpay, sinasanay ninyo ang utak ninyo na ang saya ay hindi galing sa paggastos, galing ito sa pag-unlad. Tandaan mo, ang utang ay ugali, pero ang kalayaan din ay ugali. At bawat araw na pinipili mong huwag umutang, pinipili mong maging mas malaya. Ngayon isipin mo yung hinaharap, hapunan na walang stress, walang nagtataas ng boses dahil sa bayarin. Ang mga anak mo masaya, hindi dahil sa bagong laruan, kundi dahil ramdam nilang payapa kayo. Ang asawa mo ngumiti habang sinasabi, "Mahal, natapos na natin." At ikaw huminga ng malalim sabay ngiti. Kasi sa wakas, wala ka nang iniiwasang maniningil. Yan ang bagong realidad na gusto kong makita mo. Hindi ito pangarap, ito ay desisyon. At ang desisyong ito ginagawa araw-araw. Sa tuwing pipiliin mong maghintay kaysa umutang. Sa tuwing pipiliin mong magplano kaysa magpabaya. Sa tuwing pipiliin mong magmahal sa paraang responsable. Maraming pamilya ngayon ang tahimik na lumalaban sa utang. Pero tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Nandito ang Mindset Milyonaryo Community, mga taong kagaya mo na gustong umangat, hindi lang sa pera, kundi sa disiplina at pagmamahalan. Kaya kung naniniwala kang kaya mong simulan ang zero utang lifestyle, ito na ang moment mo. Hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mo lang magsimula. Dahil kapag nagsimula ka, may kasunod yan, lakas ng loob, disiplina, at sa huli, kalayaan. Kaya ngayon kung handa ka ng simulan ng bagong kabanata ng pamilya mo, gawin mo to. Pindutin ang like, share mo sa iyong clan, at subscribe para sa susunod na hakbang. Dahil bawat share mo maaring maging simula ng pagbabago ng isa pang pamilya. At gusto kong marinig mula sa iyo. Ano ang unang gagawin mo ngayon para makalabas sa utang? I-type mo sa comment dahil dito, bawat kwento mo ay inspirasyon sa iba. Salamat sa panonood. Tandaan mo, hindi mo kailangang mag-isa. Bayanihan ang susi at disiplina ang daan. God bless at tuloy ang pag-angat ng pamilya mo.